Ito mga kababayan, so sabi ni Lalang Dogi, ang tulog lang naman siguro sir, ang bulag at ang mga nakaupo. Kaming mga OFW na di lahat at mga pamilya namin sa Pinas, alam namin kung ano ang nangyayari. Ito lang ata ang pinakalupit o pinakamalupit na umupo na takot magsalita. Wala ng freedom of speech. Talaga, kawawa naman ang mga mahihirap tulad namin sa mga bilihin pa lang at mga farmers. Nga. Tapos dinagdag pa niya. Sabi niya dito, at isa pa, Proud Duterte, makaupo, malaya ang mga taong magsalita. Kahit anong ibato sa kanila, hindi sibuyas. Sabi, at the age of 46, nakita ko din ang pagbabago ng bayan namin na si Duterte. So ibig sabihin, taga Davao, itong si Lalang Dogi. Sabi niya, nakita ko din ang pagbabago ng bayan namin na si Duterte ang umupo kasi talamak sa amin ang droga at patayan. Nang si Duterte ang mga tao nagtino, nang si Duterte na daw nakaupo, yung mga tao daw sa Davao nagtino at ang mga pamilya naming adik nagbago. Tapos kumpara ngayon, nasa utak na naman namin ang takot kasi ayun, nagsilabasan na uli. Sabi niya, so Duterte pa rin kami. Ayan, pag-usapan natin to. So bali tatlo itong tinapik nitong kababayan natin. So sabi niya, una, wala na daw freedom of speech ngayon. Pangalawa, yung mga presyo daw ng mga bilihin nagsitaasan. Pangatlo, bumalik na daw ang mga droga at ang krimen. Okay? So, totoo nga ba ito? Una natin pag-usapan, freedom of speech. Bakit niyo po nasabi? Dahil ba sa nangyaring issue ng SMNI ngayon? Kaya yung sinasabing wala ng freedom of speech? Kasi una sa lahat, kung wala ng freedom of speech, itong lahat ng mga anti-Marcos vloggers, dapat wala na sila. Nananahimik na sila kung walang freedom of speech. Yun lang yun. Kahit ikaw, hindi ka na sana makapagkomento ng hindi maganda sa gobyernong ito kung walang freedom of speech. Yung mga prayer rally na tinatago nilang prayer rally pero puro lang naman paninira, tapos napupunta na nga sa inciting of sedition na yung nag-uudyo sa mga tao na lumaban na sa gobyerno at pinaparesign ng ating presidente. Malala yun. O, di ba? Kung wala ng freedom of speech, hindi sana nangyayari yung mga yun. Di ba? Saka dami-daming mga antay ngayon na nagpo-post ng kanilang na mga vlogger na karamihan daw dyan, puro mga bayaran. Kung wala ng freedom of speech, wala tayong mapapanood na ganyan. Italamak andyan naman So mali ka dyan sa sinasabi mong walang freedom of speech. Pangalawa, sinabi mo dyan yung presyo ng mga bilihin, yung mga kawawang mga magsasaka. Mali ka na naman dyan. Ngayon lang naging masaya ang mga magsasaka. Kasi ngayon lang talaga sila napansin. Diba? Libre ang mga patubig, libre ang abono, mga fertilizer, mga binhi na binibigay sa ating mga magsasaka. Yung mga presyo ng palay, binibili na yung presyo ng palay dati na binibili lang ng gobyerno sa mga magsasaka 7 to 14 or 15 pesos. Ngayon, tinaasan ni PBBM, ginawa na niyang 23 to 27 pesos. Pagbibili sila ng palay sa mga magsasaka. Kaya tuwang-tuwa sila ngayon ang mga magsasaka. Tapos kung alam mo yon yung mga milyong-milyong pagkakautang ng mga magsasaka na ang ginawa ni PBBM, wala na. Inerase na niya lahat ng utang. Tapos ito, di ba? Ang dami-dami na niyang pinapamigay ng mga titulo sa mga magsasaka natin. Wala po yan sa panahon ni Tatay Digong. Maniwala man kayo hindi. Kaya nga, sabi ko, mas masaya ang mga magsasaka natin ngayon. Ngayon, sabihin natin, usapang presyo ng bilihin. Ito ang totoo
Nung kay Tatay Digong, bago siya pinalitan ng PBBM, ang mas mura lang ay ang bigas. Pero the rest mas mahal. Nung panahon ni Tatay Digong, mas mahal ang gasolina, mas mahal ang diesel, mas mahal ang karne ng manok, ang baboy, mas mahal ang mga gulay, mas mahal ang mga prutas. Actually, halos lahat mas mahal. Ngayon, bumaba. Paano ko sasabi? Manok. Nung panahon ni Tatay Digong, umabot din ng 220 pesos kada kilo. Ngayon, magkano na ang manok? Nasa 180, 190 pesos. Baboy, nung panahon ni Tatay Digong, 400 pesos. 380 hanggang 400 pesos ang isang kilo ng baboy. Ngayon, magkano na lang? 330, 340 pesos kada kilo. Diba? Kahit yung mga isda, mga bangos, ganyan, mas mura na ngayon kumpara dati. Lahat na, pati gulay, di ba? Gas, nung panahon ni Duterte, umabot ng 80 plus ang isang litro. Ngayon, magkano na lang? 60 pesos, 59, 60 pesos ang isang litro. Diesel, nung panahon ni Tatay Duterte, umabot ng halos mag-iisang daan ang isang litro. Ngayon, hindi ko lang magkano na, 50, 60 ang isang litro. Di ba? Kaya mas mahal talaga ang mga bilihin noon. Ang hindi lang natin kasi itong bigas. Pero itong bigas kasi hindi lang sa Pilipinas ito. Global crisis ito. Kung panonoorin nyo yung mga nakaraang video ko, doon nyo makikita kung bakit nagtaas ang presyo ng bilihin. Kahit saang bansa ka pumunta ngayon, mas mahal ang bigas dyan kumpara dito sa Pilipinas. Sa buong mundo nga, tinapi ko na nga, pang 88 tayo o pang 89 sa lahat ng mga bansa pagdating sa presyo ng bigas. So, ibig sabihin, meron pang 88 na mga bansa na mas mahal ang presyo ng bigas. Sa Asia pa nga lang, pang 7 tayo sa pinakabababa ng presyo ng bigas eh. Ang China, mas mahal ang bigas dyan. Japan, mas mahal ang bigas dyan. South Korea, mas mahal ang bigas dyan. Di ba? Kaya konting research lang, makikita nyo talaga ang totoo. Hindi yung basta-basta lang kayong naniniwala sa mga vlogger na anti-Marcos. Yan ang dapat yung tignan. Kaya fake news yan. Pangatlo, na sinabi mo, bumabalik na naman ang droga at ang krimen. Ito nung panahon kasi ni Tatay Digong, yung huling mga term niya, halos magtatatlong taon, pandemic. Di ba? Merong COVID. May lockdown, bawal ang tao sa labas, bawal lumabas. Kahit saan ka pumunta, may gwardya. Di ba? So, sa panahon na yon, talagang mas magiging konti ang krimen, magiging konti ang lahat. Kasi nga, ang tao nasa loob lang ng bahay. Kaya, kapapaisip ka, wow, tahimik. Pero ito, balikan mo, kahit mag-research ka sa Google, bago yung pandemic, kung alin ang mas mababa ang krimen, 2016, 2017, 2018, ikumpara mo sa 2023 ni PBBM kung alin ang mas mataas ang krimen, at makikita mo yan, malayong mas mataas ang krimen pa noon kumpara ngayon kay PBBM. Sasabihin, droga, magto 2 years pa lang si PBBM ngayon, halos mga lahati na niya sa dami ng nahuling droga ang administrasyon ni Tatay Digong na sa loob ng 6 years. Ito si PBBM, magto 2 years pa lang, lagpas kalahati na sa dami ng nahuling droga. Yan ang totoo, kahit i-fact check mo pa yan. Kaya, huwag nyo kaming yan sa krimen, ganyan. Natural lang naman na walang krimen. Kasi nga yung halos last 3 years ni Tatay Digong, nakakulong tayo sa ating mga bahay-bahay. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-check mo bago ang pandemic kung kamusta ang crime rate ng panahon na yun
At saka, sa crime rate ngayon ni PBBM, 2023, buong taon yan. Mas mababa pa. Kaya nga sinasabi, madali lang kasing sabihin, bumabalik na naman ang droga, bumabalik na naman ang krimen. Pero kung talagang i-check mo ang datos, gagamitan mo nga nito, gagamitan mo to. At hindi yung basta sinabi lang paniwala ka kaagad. Mali yun, gamitan mo kasi nito. Analysis, research, dun mo makikita. Meron nga akong nabasa nito lang kahapon ata yun, na yung mga crime rate halos nangalahati. Kung yung crime rate ng panahon ni Digong halos 200,000 ang krimen, nito kay PBBM wala pang 100,000. Yan ang totoo. Kaya magbasa-basa kayo, mag-research kayo, at huwag lang basta maniniwala, lalo na kung alam nyo namang yung pinapaniwalaan nyo ay mga antay. Diba? Gamit din kasi. Bye-bye!